Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po kayo po ay ligtas kung nasan man po kayo ngayon at kung ano man po ang inyong mga ginagawa. Ako nga po pala si Safety Mike at nandito po ako upang sagutin ang mga kadalasang katanungan sa atin ng mga kasamahan nating safety officers. Isa sa madalas na katanungan ay, Sir Mike, meron po bang certification galing kay DOLE para sa pagiging Safety Officer 1, Safety Officer 2, Safety Officer 3, and Safety Officer number 4? My dear fellow safety officers, nang maisabatas po ang Republic Act 11058 or an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof, nabago ang kategorya ng safety officer mula sa pagiging part-time at full-time sa pagiging safety officer 1, 2, 3, and 4. Upang sagutin ang katanungan, wala pong certification na ibinibigay si DOLE para sa categorization of safety officers na nakikita po ninyo sa inyong mga screens. Ang mga respective HR po ng ating mga kumpanya ang magkakategorize sa atin base sa kwalifikasyon na nakalahad sa batas. Ayun nga po, yung para sa Safety Officer 1, dapat po ikaw ay merong 8 hours Occupational Safety and Health Orientation course plus 2 hours trained the trainers. Galing po ito dapat sa accredited safety training organizations. Para naman po sa Safety Officer 2, dapat po ikaw ay may mandatory 40 hours occupational safety and health training na applicable sa iyong industriya kagaya po ng basic occupational safety and health training at construction occupational safety and health training para naman po sa construction industry. Ngayon po, for Safety Officer 3, dapat po meron kang kwalifikasyon ng Safety Officer number 2. Kagaya ng 40 hours prescribed training, yun nga po yung BOSH or COSH. Tapos dadagdagan po dapat siya ng additional 48 hours training. So accumulated naman po ito, yung mga training na ito. Kung ikaw ay merong loss control management, that's 40 hours. Kung ikaw naman po ay merong TOT, that's another 24 hours. So nagdadagdag po yung mga number of trainings mo for your category naman po, no? Hanggang ma-reach mo yung category ng Safety Officer number 4, which is additional 80 hours of advanced training and additional or aggravated 320 hours of OSH-related trainings. Dito naman po sa ngayon, wala pa pong Safety Officer 4 na category. Bakit naman, Sir Mike? Marami po kami na kagaya ng mga kasamahan namin na ang dami ng training, more than 320 hours na. Nakasaad po kasi dito, my dear fellow safety officers, na kailangan meron tayong actual experience as safety officer 3 for 4 years. So naisabatas po itong RA 11058 na pirmahan siya noong December 7, 2018 at ang kanyang IRR ay napatupad noong January 25, 2019. So wala pa pong Safety Officer 3 that time, no? So doon pa lang po magsisimula yon ng 2019. So bibilang po tayo ng 4 na taon para magkaroon na po ng actual experience as SO3. Alright, so 2023, yan, meron na pong mga makakategorize niyan as Safety Officer number 4. Ayun po, sana po naiintindihan po natin at kung meron po kayong katanungan, maaari nyo pa rin po kaming tawagan or kontakin sa aming Facebook pages. At narito naman po ang minimum classification and number of safety officers to be deployed sa isang establishmento o isang po gawaan. Base na rin sa dami ng manggagawa at klasifikasyon ng establishmento mula sa low risk, medium risk, at high risk. Tayo po ay magpo-focus sa high risk establishment kung saan nakapabilang po ang construction industry. Ngayon, kung ang ating kumpanya ay merong 1 to 9 number of workers, kailangan po meron tayong at least 1 safety officer number 2 na deployed sa ating po gawa. Ito po yung safety officer number 2 ay merong COSH or BOSH training. Ngayon naman po, kung lumagpas ng 9, naging 10 to 50, dapat naman po ang nakadeploy na sa ating workplace ay Safety Officer number 3. Ito po yung may COSH or BOSH training
plus 48 hours advance training. Ngayon naman po, padami ng padami ang number of manpower, padami ng padami rin po ang mga safety officers to be deployed on site. Pero, depende pa rin po yan sa kategorisasyon nila. Kung umabot ng 51 pataas hanggang 199, dapat po at least merong dalawang safety officer. At yung isa doon, isang SO3 at isang SO2. Ngayon naman po, tumungtong ng 200 pataas hanggang 250. Okay lang po na meron pa ring SO2, pero kailangan meron ding makikita na dalawang safety officer 3. Yung po ang minimum requirement. Mas madaming safety officer, mas maganda. You can go beyond the standards. Okay? Kung makikita nyo rin po dito, padami ng padami yung manpower hanggang 1,000. Every additional 250, dapat meron namang safety officer number 4. Pero nakalagay din dito SO3 or SO4. Kung wala pong SO4 na may de-deploy, okay lang po si SO3 ang idagdag kada 250 na manggagawa na itataas. Yun na rin po ay base sa matrix na pinrovide sa atin ng RA 11058, again entitled An Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards and Providing Penalties for Violations. So yun lamang po ang gusto nating ipabatid sa ating mga dear fellow safety officers, at sana po kung meron po kayong mga katanungan, wag po kayong mahihiya at nandito po kami para magbigay ng gabay at kaunting kaalaman patungkol sa pangkaligtasan. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po magkita-kita tayo pagkatapos ng pandemyang ito. Ito nga po ulit si Safety Mike at nagsabing keep safe and God bless everyone. Thank you.